Hi guys! Nandito na tayo sa Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan, no? Kakarating lang natin guys. So, nakakuha na ako ng SIM card. Ang SIM card niya ay Beeline. 200 GB, which is good. For $8, no? Tapos mamaya mag-withdraw ko. Tignan natin kung magkano pwede kong withdraw. Although, card friendly na rin naman tong bansang to. Pero marami pa din na establishments or businesses na prefer nilang cash, no? Ngayon, tingnan mo itong airport nila, hindi ganun kalakihan, no? Pero okay naman. Maluwag din naman kahit papaano. Wala pa yung baggage ko, so inaantay ko pa, no? Sa baggage belt number 5. Ang dami nilang SIM card dito. Iba-iba, UZ Telecom, ito Mobius, Beeline, di ba? So, yan. So, mamaya, kikitain ko yung kaibigan ko. Kasama ko siya sa work before. Sabi niya 12 years na daw since yung last na since na umalis siya dito sa bansang to. So sabi ko wag ka namang iiyak. Sama daw niya yung wife niya. Then tomorrow kikitain naman namin yung isa pa namin katrabaho. So yeah, yun lang ngayon muna. Balita ko kayo. Bye! Tingnan tayo dito guys ng mga ating bagahe. Nagsimula na sila. Okay. Nakapag-withdraw na rin ako. Nag-withdraw ako dito sa ATM na to. Nasaan na yan? Ay? Yan. Octobank. Parang ito lang atang ATM dito. No? So, may isang ATM doon pero hindi ko siya maintindihan. Doon sa bandang immigration. So yeah. Balitaan ko kaya. Baka hindi na. Baka last na ng vlog na to. Kasi pag nakita ko na yung kaibigan ko, na yun, camera siya yun. Parang ako din. Mahiyaing vlogger. So yeah. I can see that. What kind of camera is that? Ha? DJI. Guys, good morning. Yun na nga. Kahapon. Hindi na ako nakapag-vlog, no? Hindi na ako nakapag-update kasi after nung masundo ako, quick drop kagad nung after check-in, quick drop ng baggage. Tapos pumunta na kami doon sa tinatawag ng Magic City. So, isa yun na amusement park at the same time talagang parang napaka-modern na place yun dito sa Tashkent. So, we are starting our 8-day Uzbekistan trip. So first, ano bang Uzbekistan? No? Uzbekistan is part siya ng Central Asia. And double landlock siya. So, pag sinabing double landlock, napapaligiran siya ng ibang bansa at wala silang access sa ocean or coastal area. Bago ka pa makakita ng dagat, kailangan mo pang tumawid ng dalawang bansa. No? So, ganun. Then, kaya sinabi ng kaibigan ko na medyo mahal ang mga seafoods dito. Although meron naman daw silang river. Pero yung mga seafoods na masasarap, inaangkat pa nila from Russia. Kaya medyo costly siya. No? Pag sinabi natin na Uzbekistan or yung any other Central Asia countries, hindi pa talaga siya ganong kapopular, lalo na sa mga Pinoy. Yeah. Pero kino-consider siya na isa sa mga emerging countries in terms of tourism. Kaya unti-unti nagiging popular na siya.
dinadagsanan ng turista. No? This year lang ata, as sabi ng kaibigan ko, talagang nag-jump. Hindi ko alam yung statistics, no? Pero sabi ng kaibigan ko, biglang tumaas talaga yung tourism nila since talagang inopen nila, binigyan nila ng convenience sa tourists. Isang example lang din, no, for Filipino or Philippine citizen, no, para makapunta ka dito, kailangan mo ng e-visa. So, madali lang yan. $20 lang ata. Magla-login ka lang doon sa website nila. Just make sure na ilalagay mo yung mga correct details, no? Mga basic, lang yan, information sa'yo. However, pag tulad ko na OFW from UAE, no? Hindi ko na kailangang mag-apply for e-visa. Diretso na siya. May agreement yung government ng UAE at Uzbekistan na Emirates ID just to prove that na nagtatrabaho ka sa UAE. Residente ka doon. Which is good, convenient para hindi lang sa mga Pinoy, pati sa mga ibang lahi, no, na gustong mag-explore ng Uzbekistan. Maganda yun. Dito na ako ngayon sa Cosmonavlar Station Metro. Isa yun sa mga famous na metro. Bakit? Kasi doon sa architectural design nila. No? Napag-usapan na rin natin yung pagiging accessible ng bansang ito. Kaya nag-boom yung tourism nila. Is before ata, hindi bawal din mag-picture taking sa metro due to security purposes. No? Pinagbabawal nila yan. Pero, linif ng gobyerno yon. At yun, naging isang na din siya. No? Naging isang tourist attraction na rin dito. Okay. Summer na nga, no? Summer na sa bansang to. Pero, so far, maliwalas pa rin naman ang panahon. Maaga lang akong lumabas kasi sa afternoon, inaaya ulit ako ng kaibigan ko. Tapos mimit din namin yung isa pa naming katrabaho na mag-lunch. So magiging chapso yung itinerary ko dito sa Uzbekistan. Pagpasensya niya na. No? Ang itinerary ko for today, yes, di ba? May itinerary si Ninong nyo. Una, so magkakaroon tayo ng metro hopping. Yeah. Metro hopping. So titignan natin yung mga kung totoo nga na magaganda yung mga architectural design dito. So after ng metro hopping natin, bababa tayo sa Chorsu Bazaar. Then malapit lang yung Kukal Madras. Then after na punta tayo sa Amir Timur Square. Then malapit lang din doon yung Hotel Uzbekistan. Bibisitahin din natin yung church dito. Can you imagine, guys? 97, if I'm not mistaken, almost 97% are Muslims dito sa Uzbekistan, no? However, merong very minimal na population for other religions. So, nung nakita ko na meron palang Catholic Church dito, matagal na rin siyang na-build. So, bibisitahin din natin yan. No? Tahimik pa ang Uzbekistan. Medyo tulog pa ang mga tao. Yes. Weekend kasi ngayon. So, it's already 7 o'clock. Tama kayo. Bye. Aywa, nandito na tayo sa metro. Okay. Cosmonavlar. Ba't may gulong? Probably yung tren, no? Cosmonavlar Station. Paparating na sa Cosmonavlar. Guys, sinasabi ko na accessible na rin siya, no? Pwede na ang card transaction dito. Hindi mo na kailangang bumili ng ticket. Very nice.
Cosmonauts Station. Ayan o. Ito ata ang most photograph metro sa Tashkent. English naman, meron na namang isang thread. Bakit dalawa? Ay ba? At wala. Isang laman. So, yes. Navoy. A leisure Navoy. Doon tayo pupunta. Yan na. Dito ng friend natin. Punta na tayo ng Alisher Navoy Station. Approaching Alisher Navoy Station. Ganda yung ano natin, oras natin kasi hindi siya rush hour na. Guys, iba naman ang design dito sa Alisher Navoy Station. Lumaan ang peg nitong Alisher Navoy Station, no? Pero classic pa din. Maganda pa rin. Tama nga na different station has different character and charm. Yeah, that's. Guys, kung titignan mo, no, nandito tayo ngayon sa Alisher Navoy. So, pag dinare-diretso pala natin is doon na sa Chorsu Bazaar. Yan, yung may parang dome. Tapos, kung pwede rin naman doon sa connecting line niya, yung Paktakor line, red line. Paktakor, Mustakilik, and then Amir Timur. So, yun, pwede pala ng metro. Although mura din naman ang Yango. Yandex Go. Pero at least na-experience natin ng metro ng Tashkent. Yeah? Hindi rin patatalo ang Chorsu Station to. May pamusik din sila. May mga columns. Very nice. So, yes. Ito, ganda. Nagkaroon kaya ng competition dito sa mga metro. Labas tayo. Punta tayo ng Chorsu Bazaar. No oras na ba? 7:30. Sakto lang for... Ano kaya kung babaan kong bawat station dito? So, buong araw. Nag-metro hopping, no guys? Pero maganda. Nakakaaliw yung nila. Yung mga metros, no? Ito tayo ng Chorsu Bazaar. Anong makikita natin doon? Let's see. Ganda din ang exit, oh. Gilid Palambi. Saan tayo lalabas? Dito, exit. Chikish. Chikish is exit. May KFC, oh. Alam niyo guys, yung ginarge sa akin for metro, wala niya magkano. 53 fils sa dirhams. 53 fils. Parang wala na ata akong mabibili na 53 fils sa ngayon. No? Equivalent ton sa peso, more or less nasa 8 pesos. Wow. And unlimited siya. Unlimited meaning pwede kang bumaba sa isang metro, sa isang station, tapos sakay ka lang ulit.
Pero syempre, pag once na lumabas ka na sa pinaka-station, no? Ah, ano na, panibago na ulit 'yun kung gusto mong mag-metro ulit. Guys, sabi sa Google Map, 3 minutes lang by walk to. Pero to tell you honestly guys, yung ganito, kita ba? Hindi eh. Ah, hirap ako sa Google Map. Gusto ko yung may live navigation. Sensya na hindi talaga ako sa directions masyado. Pero I'll try my best na matutunan ng vlogger na ligawin. Travel vlogger na ligawin. Yan na lang kaya. Guys, sasabihin ko, pag ganun, welcome guys, welcome to my vlog. Ngayon, samahan niyo ako kung saan ko kayo liligawin for today's video. In fairness, ang ganda ng bansa, napaka-green, no? City pa lang to guys, ha? City pa lang to. So bukas, luluwas tayo papuntang Bucara muna. Then after 2 days, 2 nights sa Samarkand naman. After 2 nights, balik tayo dito sa Tashkent for one night. Then prepare para sa pagbalik sa Dubai. Usually, ang nagiging itinerary, Tashkent, then Samarkand, then Bukhara, then from Bukhara balik sa Tashkent. Pero ang ginawa ko is Bukhara muna, then Samarkand. Kasi nung check ako ng ticket ng tren, parang ang layo from Bukhara to Tashkent. Then parang ang dating ko is 5:30 in the morning, no? So medyo alanganin siya para sa flight ko. So kaya pinili ko is get Tashkent, Bukhara, Samarkand, then Tashkent ulit. Alam mo kung medyo mahaba-haba lang yung mga overtime ko, kung tignan ko pa yung mga ibang place sa Uzbekistan. Pero, may time naman para bumalik. No? Recent eh. Kahit naging 21 minutes tayo. Ayun. Yun ba yun? Hindi eh. Tama naman. So far. Susundan ko yung mga blue dots. Guys, nandito na tayo sa Chorsu Bazaar parking lot. Yeah. Medyo nararamdaman ko na yung init dito, no? And guys, dito tayo sa fruit section. Ayan, sibuyas. Sibuyas ba? Yeah. Ano sibuyas? Yung patatas. Gulay. So, nasa gulay tayo. So, kung gusto mo mag-chop suey, dito ka. Napaka-famous guys na itong Chorsu Bazaar, no? Kasi ang Uzbekistan, ang Tashkent, Samarkand, and Bukhara are part of the Silk Road, no? So, yung Silk Road is doon yung before na may kalakal dumadaan dyan para makipagpalitan ng mga produkto. So, yun yung naging daan para maisa ka to para yung kalakalan. So, yung Chorsu Bazaar is isa doon sa point ng trade. Kita sa iba,
Ano siya, mga turista, it's a tourist attraction, no? Pero sa mga lokal, uh, isang way of living, culture, yes, and yung daily life nila. So, para lang din siyang palengke pero malaking version, no? By the way guys, dito ang pangunahing meat nila, no, is lamb and beef. Labas na tayo. Mapabili ako. Mapabili ako ng ano. Mapabili ako ng karne at magluto ako ng sinigang. In fairness sa tourism bazaar, no, kahit na ang dami nilang paninda, maraming tao, malinis siya. Malinis siya tingnan. Malinis yung paninda, yung lugar. Yeah. Hi guys, nandito na tayo sa Kakaldash Madras, no? So, yan. Bakit ba popular tong Kakaldash Madras? Kasi sabi ng kaibigan ko, isa to sa surviving Islamic school dito sa Tashkent. Yan. During the earthquake ng 1960s, na-damage to pero hindi naman gumuho ng todo-todo. So, na-restore naman nila. Pasok tayo sa loob. Pwede kayo pumasok sa loob. Guys, may entrance yung Kakaldash Madras ng 20,000. So, may pera ako na 100,000, no? Yung minidro ko kahapon, pero wala siyang panukle. So, sabi ko sa kanya, kain muna ako para mabarihan. Tapos, balikan pa siya. Pero maganda yung school nila. Yan, so, speaking of, ang madrasa sa Arabic word, it's an Arabic word, means school. Islamic school. So, dyan sila nag-aaral for religion and other things like mathematics, science. So, yun. So, kaya tayo pwede kumain. Guys, nandito ako ngayon sa pangalan na restaurant na to. Boss Oil IC. Anyway, hirap kasi magkitin, no? Ito yung in-order ko yung macho labash. Yes. Parang shawarma type na. So, mamaya papakita ko sa inyo. Guys, ito ang pagkain ko. Macho labash. Halal. Evos. Fries. So, may pagka-fast food ang And Pepsi. Macho lavash. Pagkain ng mga macho. Laki. Laki mo ba? Pang macho talaga to. Hindi na akong Pepsi. Cheers, guys. Guys, bumalik tayo dito sa Kakaldash Madrasa, no? For the final look. Mukhang hindi na tayo makakapasok. Wala akong barya. Pasensya na, guys. So, siguro yun na dapat nang i-make sure, lalo na pag pupunta kayo sa mga ganitong places, maganda kayo ng mga barya, di ba? So, tignan na lang natin from outside, di ba? Ganda, no? And
Nandito tayo ngayon sa napaka-symbolic na historical place ng Uzbekistan. Para pa. May parking lot. Tsaka nabanggit ko na ata sa inyo kanina na napakalapit lang niya sa Chorsu Bazaar. Tatawid ka lang. Isang tawid lang. Chorsu Bazaar na. It's already 9:30 in the morning. Maliwalas pa rin ang panahon. Nararamdaman ko na yung init. Lalakad ulit tayo papuntang metro. Kung saan tayo nagkandaligaw-ligaw, doon tayo dadaan. See? Ito na yung Chorsu Bazaar. Ito yung madrasa. Google Madrasa. Ito na yung Chorsu Bazaar. Kanina may nag-aalok sa akin ng nag-aalok ng US dollar. Ang problema ata sa currency ng Uzbekistan song is hindi mo siya mapapalitan ng from outside the country, no? Kasi bago ako pumunta dito, usually pag nagta-travel ako, travel, yayamanin. Balik natin sa laki ng mukha ko eh. Yan. So, usually, pag nagta-travel ako, nagpapapalit na ako from UAE, ang pocket money. So, nag-check ako sa exchange house. Ang sabi, wala. Mas mabuti daw magdala ako ng US dollars. Then, dito ako magpapalit ng ng Uzbekistan song. Kaya, naisip ko, mag-withdraw na lang from ATM, no? Instead of bringing the US dollar. Either or parehas lang din naman yun. Kung saan kayo mas komportable. Diba? So, nag-withdraw ako ng 2 million Uzbekistan song, which is halos kalimutan ko lang magkano lang conversion mo. Pero mura lang din. At least isang beses lang ako nag-trip. Ito ng metro. May metro pala dito. Bibili mo na akong cherry. Sana may panukli sila. Bakit ang layo ng metro na binabaan natin kanina? O, diba? Meron din silang paupay dito. Brand new yan. Mga damitan naman. Tsaka beauty products. Belts. Malaki. Malaki itong Chorsu Bazaar. Hindi pwede itong lumaban sa Chatuchak Weekend Market ng Bangkok. Hinahamon ka ng Chorsu Bazaar. Showdown. Nadaan tayo. Minsan kailangan mo nang bumalik ulit doon sa pinasyalan mo. May makikita ka na something na hindi mo napansin sa first visit. May pa-fountain. May pa-fountain si Mayora. Ito yung hindi natin napuntahan kanina, no? Laki. Laki ng Chorsu Bazaar. Kaya lang nasa na yung cherry natin. Kaya nga tayo bumalik dito para sa cherry. Apricot, dried fruits, pistachio. Ito mga ihuan. Kainan din.
May tanigi, oh. Ito ba? May no tanigi. May pa-souvenir. Hats. Ito yung carpet. Kaya lang baka mag excess luggage tayo dyan. Carpet mo to? Carpet o na makapagatulols. Ito pa carpet. Mga dried. Mga nuts. Ang daming nuts. May pamani. Try ko na lang bumili ng cherry sa Bukhara or sa Market. Huh? Okay, 9:40 na. Itong Chorsu line. Wala masyadong ganap dito na. Architecture. Mga design. Wala masyado. So, dito tayo sa yan. Amir Temur Siyubong. So, from Chorsu. So, dito mo Chorsu, then Ali Chernavoy, then lipat tayo sa Pax Takor, then Amir Temur. Okay. Klaro tayo dyan. Guys, iba naman ang design dito sa Pax Takor Station. Ito yung transit from Ali Chernavoy. Pax Takor. Iba rin yung artwork na hindi rin magpapahuli. No? Mabulaklak. Maraming pasahero dito. Kasi nga, transit nga siya. Kaya, so, bababa tayo sa Amir Temur. Isang Amir Temur station, marmol ba ito? Parang tiles. Pa-tiles lang ang ang design niya. So, saan tayo? Kabila, no? Check natin. Amir Temur, Siyubong. So, dito. Dito tayo. Wala masyadong, low-key lang ang Amir Temur metro design. Ibigay mo na ang title sa Cosmo na Black, Amir Temur Metro Station. Nasa yun naman ang pasyalan na statue ng pinakamagiting na si Amir Temur. Okay. Labas na tayo. Guys, ito ang Hotel Uzbekistan. From outside. Kahit na makaluma na tong hotel na to, napaka-famous pa rin niya. Kasi nga, ito yung pinakasikat ng Soviet era. Noong time na yun, ito pinakasikat na hotel. Then, yun nga, sabi ko nga, kung naghahanap kayo ng mga modern na hotel, hindi to yun. Pero hindi pa rin naman to magpapahuli kasi doon sa rich history ng hotel na to, kanagana to symbolize sa bansang Uzbekistan. Kahit na marami ng mga bagong hotel, kahit na nagiging modern na ang bansang ito kahit papaano, na-maintain pa rin nila yung rich history ng hotel na to. Hotel Uzbekistan para pa. Diba? Lakas parang naalala kong Manila Hotel dito. Pinaplano kong dyan mag-check-in. Diba? Para yung check-in mo na hotel,
isang tourist destination na kaagad, tourist attraction na kaagad. Tapos yung Amir Timor na sa kabila lang. Kaya lang kamo, medyo pricey. Eh, gusto natin patunayan na cheapest country in the world ng Uzbekistan, no? Kaya yan. Hotel Uzbekistan. Para Uzbekistan. Ya Hamza ke? Para. Kuya, Hamza! huwag ka naman sumigaw. Ya Joke lang. Okay. Yun lang sa muna kaya, guys. Kita tayo sa Amir Timor. Bye. So, titingnan, ito yung Hotel Uzbekistan. Yes. Then, tawid lang kayo. Yung ginawa ko. Andiyan si Amir Timor. Diretso mo. Nakatingin siya sa malayo. Kasi malayo ang narating ng Samarkand. Dahil sa kanyang ambag, layunin. Ayun na. Nakikita niyo na ba yung likuran niya? Medyo malayo pa. Pero ang ganda dito guys. Oh. May pa-park. Ang lakas makaluneta feels. Turn right. Yes. Wow. Ito yung likuran. Guys, so pinakalagaan talaga nila itong park ko. Galing. Sa likod ng Amir Timor. So, may pa-fountain na. Dito tayo sa harap. First na 10:30 na. On time tayo guys. After na to, punta tayo sa Sacred Heart of Jesus Cathedral. It's ang Catholic church na build long time ago. Yes. Ito si Amir Timor. Galing oh. Amir Timor, ang layo ng narating ng Uzbekistan. Okay, picture muna ako guys ha. Tala tayo sa Sacred Heart of Jesus Cathedral. Gusto ko sana doon magsimba bukas, kaya lang maaga yung train papuntang Bukhara. Dami nagtatrabaho. Kita ba? Yan. Yan si kuya. Si ate. Amir Timor, goodbye. See you in Samarkand. Basta pagbalik ko na lang dito from Samarkand. Punta tayo doon sa mga hindi pa natin napuntahan. Kumaga matapos yung lunch plus yung ginuman, explore natin yung iba pa. Okay, so lapit lang niya. So ito yung park. This is natatakpan mga magagandang puno. Ito ang Hotel Uzbekistan. Kita nyo naman, no? Kaya natatakpan. Wow, may double decker na din sila, oh. Medyo nakakabalang yung pagtawid dito. Guys, so nandito na tayo. Lapit lang pala. From Hotel Uzbekistan and Amir Timor na. 3 minutes by using taxi, Yandex Go. Okay. Ito, nandito pala ako sa labas. Ito ang Sacred Heart of Jesus Cathedral. Very special to kasi 1912 pa pala ito. So isipin nyo guys, tagal na rin pala nitong church na to. So sa mga Christians na gustong mag-pray or bisitahin ang church, ito Catholic church to, no? So yan. Pero meron din for other religions aside from Islam, of course, no? So pasok tayo kasi binaba ako dun sa gilid.
Kala ko sarado. So yan. Pupunta na tayo. Ganda. Pero sabi is natigil yung construction kasi nung nagkaroon ng Soviet era, no? Tapos nag-resume na lang siya nung 2000. Kahit yung kaibigan ko, sabi niya, hindi pa daw siya nakakapunta dito. So sabi niya, picturean ko daw. Sige, picturean natin. Singiling kita. Hindi, joke lang. My house shall be called a house of prayer for all peoples. Nice. Ay, may mga nagdasal. Bago tayo pumasok po. May Mamang Mary dito. Yan. Tahimik. Sige. Guys, picturean ko muna ha. Tapos balikan ko kayo. Okay? Bye. So guys, yan, nakapagdasal na tayo, no? Ang solemn doon sa loob. Walang tao. Pero may dalawang, feeling ko si father yung ano. Yung nandoon, yung nakikipag-usap kay sister. Ano naman meron dito? Ito, siguro sa wheelchair to. Wow! Meron pa pala dito sa likod. Kailan pwede kaya ako dito? Anyway. So nakunan ko yung history nung ano, nung 2000 lang pala talaga siya na complete na ayusin. So medyo bata-bata pa din yung pagkaka-restore ng cathedral. Meron din. Thank you Lord at nakapunta ako sa Sacred Heart of Jesus Cathedral. And of course, nagkaroon tayo ng chance para liit. Nagkaroon tayo ng chance na makabisita sa Uzbekistan. Kasi guys, syempre, tulad din ng mga regular employees, no? Syempre, makakapag travel or bakasyon ka depende sa availability ng leave mo, 'di ba? Lahat dapat mag-match, right? Yung cheap ticket, budget, cheap hotel, yung leave, dapat may coverage ng tao. Syempre yung trabaho naman is hindi mo na pwedeng basta-basta lang iwan. Depende pa rin kung
may gagawa ng trabaho mo, no? Pero, nonetheless, thank you. Thank you, Lord. Okay, guys. Book lang ako ng Yandex Go. Then, balik tayo sa hotel. Yes, balitaan ko ulit. Bye.